Si Mang Isko may hinugot mula sa kanyang sisidlan ang isang lumang papel, parang balat ng puno. May sulat ng sinaunang baybayin at may mansa ng dugo. Noon, bago pa ang kalsada, may babaeng itinulak sa bangin, niloko, pinagkanulo, doon sa mismong gilid ng highway. Doon siya namatay, sa gabi ng bagyo. At mula noon, sa bawat salim namin, may batang laging nawawala. Laging babae, laging may puting mata. Habang nagsasalita siya, napatingin si Ella kay Mang Isko. Sa unang pagkakataon, gumalaw ang kanyang labi. Kaunti lang, hindi halos halata, pero sapat upang mapansin ang bahagyang ngiti. Hindi kay Risa, hindi kay Lito, kundi kay Mang Isko mismo. Isang ngiting walang kasamang tuwa, isa yung babala. Kasabay ng ngiting iyon, sumipol ang hangin mula sa labas. Muling nagliyab ang kandila, ngunit asul ang apoy. Wala na tayong oras. Bago siya tuluyang mawala, kailangan nating putulin ang tali. Madaling araw, umuugong pa rin ang makina ng lumang van habang tinatahak nila Mang Lito ang bahagi ng highway na matagal nang hindi dinaraanan ng karamihan. Isang kalsadang tinutubuan na ng damo sa gilid. Basag-basag ang semento at nilalamon ng usok ng malamig na hamog. Walang ilaw, walang poste. Tanging mga mata ng sasakyan ang naghahawi ng dilim. Sa likod, tahimik si Ella, nakaupo sa gitna, nakatingin lang sa itim na bintana at hindi kumikibo. Biglang huminto ang van. Parang may humihila sa manibela. Napatapak si Mang Lito sa preno. Halos mapasigaw si Aling Risa sa harap ng sasakyan sa gitna ng kalsada. Isang figura. Isang figura ng babaeng nakaputi. Basang-basa, parang nilabhan pero hindi piniga. Nakalugay ang buhok, mahaba, tumatakip sa muka. Hindi gumagalaw, hindi man lang napapansin ang ilaw na dumadiretso sa kanyang katawan. Maalinsangan sa loob ng sasakyan, pero nagsimulang bumalot ang ginaw, humahagod sa balat patungong batok ni Mang Lito. Tumingin si Ella sa bintana. Mabagal, tila may hinihintay. Sa unang pagkakataon, mula na matagpuan siya, narinig ng kanyang magulang ang kanyang boses. Mahinang boses ni Ella na bumubulong sa tenga. Huwag mo akong pabayaan. Napalingon si Mang Lito at napasigaw si Risa. Ang mukha ni Ella nag-iba, hindi na siya. Ngumiti siya, mabagal, parang hinihila pilit ang gilid ng labi. Ang kanyang mata, walang kulay, walang saysay, buo ang puti. Pagdating sa bahay, hindi na sila nag-usap. Hindi na rin kumibo si Ella. Umakyat sa kwarto na para bang walang nangyari. Ngunit, pagkagat ng dilim, nagsimula ang kababalaghan. Sa salamin ng banyo,
Isang aninong puti ang sumulyap sa likod ni Risa habang naguhugas ng kamay. Sa bintana ng sala, kahit may kurtina, may dalawang kamay na dumampi mula sa labas. Manipis, maputla, nanginginig. At sa kalagitnaan ng gabi, isang pag-iyak ang maririnig sa katahimikan. Hindi malakas, hindi rin galing kay Ella. Nanggaling ito sa likod ng bahay, malapit sa balon. Sumunod ang lamig, humihimig ang hangin na parang may ibinubulong. Ang bentilador ay patay, pero bawat sulok ng bahay ay malamig na parang may humihinga sa dingding. Sa kwarto ni Ella, bukas ang bintana at sa kanto ng silid, sa ilalim ng dilaw na ilaw mula sa labas, nakatayo ang babaeng nakaputi. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya lumalapit, pero ang buhok niya'y kumikilos na parang may sariling buhay. At si Ella, nakahiga sa kama, nakangiti, gising. Muling ipinatawag si Mang Isko. Dumating siya habang bumubuhos ang ulan. Tila ba alam ng kalikasan ang bigat ng nilalaman ng kanyang dala. Bitbit niya ang isang sako ng gamit. Tuyong halaman na nakabuhol sa pulang tali. Botelyang may laman na tila gumagalaw sa loob at isang aklat na hindi basta papel ang gamit. Parang balat ng hayop, makaliskis at nangingitim na sa tagal ng panahon. Umupo siya sa gitna ng sala. Pinagmasdan ang mga anino sa sulok ng bahay. Saka dahang-dahang binuksan ang aklat. Umaalingasaw ang amoy ng lumang dugo at usok ng insenso. Sa mga pahina, may mga guhit, babaeng walang mukha, sanggol na nilulunod sa ilog, mga mata na itim o di kaya'y wala na. Sa gitna ng pahina, may isang kwento. Isang babaeng buntis, iniwan ng kanyang asawa. Itinulak sa gilid ng bangin sa gitna ng bagyo. Ang katawan niya'y hindi na kailanman nahanap. Ngunit mula ng araw na iyon, nagsimulang magbago ang hangin sa lugar. May mga batang nawawala tuwing kabilugan ng buwan. May mga ina na umiiyak habang hawak ang laruan ng kanilang anak na hindi na bumalik. At sa bawat pagbalik, may bata, tahimik, maputla, at may matang walang kulay. Mang Isko, mahina tila may binubulong sa tenga niya habang nagsasalita. Hindi ito basta multo. Hindi ito ligaw na kaluluwa. Isa itong galit na hindi nabigyan ng hustisya. Isang ina na hinayaang mamatay ng mag-isa at ngayon hinahanap niya ang hindi niya na ipanganak. Tumahimik ang paligid. Tumigil ang ulan. Sa labas ng bintana, umihip ang hangin. At sa sumandaling iyon, narinig nilang lahat ang pag-iyak ng sanggol. Walang sanggol sa bahay. Mang Isko, nakatingin sa kisame, tila nakikinig sa malayo. Nandito siya. Tinititigan na niya tayo. At kung hindi natin
Isasara ang pintuan. Aagawin niya ang natitira sa inyong anak. Sa kalagitnaan ng gabi, habang ang buong baryo ay balot ng katahimikan, sinimula ni Mang Isko ang ritual. Sa sahig ng lumang bahay, gumuhit si Mang Isko ng bilog gamit ang durog na uling at asin. Mga simbolo ng pananggalang na animoy uod na gumagapang sa kahoy. Sa loob nito'y pinahiga si Ella, ang kanyang maliit na katawan na nakabalot sa puting kumot. Ang balat niya ay malamig na parang wala na siya. Sa apat na sulok ng silid, nagliyab ang kandilang gawa sa pinatuyong langis ng niyog at abo ng balete. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Parang may binubulong mula sa bawat anino ng dingding. Ang mga aninong iyon gumagalaw kahit walang ilaw. Tanga ni Mang Isko ang krus na inukit mula sa lumang balete. Ang kahoy nito'y may bitak na tila may dugo sa pagitan. Inuusal niya ang orasyon. Bawat pantig ay tila hinahatak mula sa kailaliman ng lupa. Habang binabasbasan ang katawan ni Ella, nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri. Si Ella, na ilang araw nang walang imik, ay biglang napabalikwas. Nanlilisik ang mga mata, puti, walang balintataw. Ang kanyang katawan ay namimilipit, parang pinupunit ng hindi nakikitang kamay. Isang ugol ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang bibig. Mababa, malalim, hindi pang bata, isang tinig na tila galing sa sirang radyo. Ella, hindi na ang kanyang tinig. Akin siya. Hindi mo siya maibabalik. Pumutok ang isa sa mga kandila. Sumabog ang bumbilya. Nagdilim ang buong bahay. Sa gitna ng kadiliman, ang mga pader ay tila humihinga. May lumalangit-ngit sa kisame. Hindi daga, kundi parang mga kuko na kumakalmot sa kahoy. Niyakap ni Aling Risa ang anak, nanginginig, habang ang luha ay pumapatak sa mukha ni Ella. Nanginginig ang kanyang mga labi sa takot. Anak, bumalik ka. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Itutuloy ko na lang ang kwento sa susunod. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.